Oh my God! So what's up mga kabulol? Sunday morning ngayon dito sa South Korea. As you can see guys, so may bunga pa rin yung mga talong namin. So medyo madamo na. So yung dahon ng mga puno parang unti-unti na siyang nagtataga lagas. Ibig ko sabihin papalapit na ang winter season, yung mauna siyempre yung autumn. So yan, grabe guys. Yung sa taas namin, yan yung mga pananim namin ngayon. Ang dami na niyan damo. So mawawala yung mga damo yan pag sumapit na talaga yung winter dahil matutuyo yan sa sobrang lamig. Tignan yung mga kalabasa, pumpkin. Yung tawag dyan, ubak sa Korean. Ayun yung pangalan nila sa Korean name, ubak. Ito pala guys. So ito yung mini namin kubo rito. So yan, sa taas ng aming factory, i-share ko lang. Dati dito ako lagi naggawa ng videos, minsan nagla-live. Nung nag-umpisa pa lang ako, sa mga dating nanonood na subscribers ko na viewers ko na, alam nila na dito tayo laging nagbablog. I-share ko lang po dahil tingnan nyo guys, talagang luma na yung mga kahoy niya. Yung iba wasak-wasak na, mahina na, butas na. Ilang years ba naman, magto 12 years na ako rito, naabutan ko na rito to. So matanda na rin tong kubo na to. So hey, what's up? So kumusta po guys? Magandang araw po sa ating lahat, hapon o umaga. Sa mga iba nating mga kababayan na nakakapanood nito, baka iba yung oras po sa kanila pag napanood po nila yung video to. So well, anyway, sa mga kababayan ko dyan, mga aspirant, na yun nga, finally nagbunga na rin po yung pagsisikap po ninyo, yung pagtsatsaga, paghihintay ng napakatagal, at higit sa lahat yung gastos talaga, hindi po biro. Finally nakapasa na kayo sa exam, and then nakapasa po kayo sa skill test. Baka yun nga, mapapasama, tuloy na kayo napasama sa final list, and then for na kayo, selection na, ilalagay na nila kayo sa final roster. Siya nga pala, may nagtanong pala, isisingit ko lang sa video to, na nag-message sa akin. Shoutout sa iyo JB, nalimutan ko yung apelyido niya, ipopost ko na lang dito. Kung daw in-advise daw sila na magpa-medical, and then kung halimbawa hindi mo na daw siya magpa-medical daw kasi nga medyo mas sumama daw yung pakiramdam niya, and then pwede bang i-delay niya? Yun po yung tanong niya. Ibig ko po sabihin, yung kahit na may advice ang DMW sa mga napasama sa final list, so ina-advise sila na magpa-medical na kagad, yung sa kondisyon niya, yung sa sitwasyon niya, parang masama daw yung pakiramdam niya, baka hindi siya ma-fit to work, o kaya naman wala daw po siyang perang panggastos pa sa medical, kung pwedeng daw po na medyo i-delay niya. So ito naman po yung sagot ko doon, kasi alam ko may mga ibang kababayan natin na ganun din po yung sitwasyon kagaya po niya. Sinishare ko lang po. Napaka-importante kasi ng medical na yon. Kaya ina-advise kayo ni DMW na magpa-medical kagad, kasi once na nailagay na nila yung pangalan po ninyo sa mga selection, and then sa roster, ibig ko sabihin, and then siyempre may pinili kayo dun, di ba? Kung ano yung, may mga basic metal, may mga category sa manufacturing na industry, kung ano dun yung chinek nyo, di ba? May pagpipilian kayo dun. May mga metal related sa metal, related sa food processing. I-check nyo dun kung ano. Minsan may nagtatanong kung ano ba yung i-check nila dun para mas mabilis silang maselect. So I required na i-select nyo po tatlo, pumili kayo, pero huwag nyong aalisin yung basic metal, related sa metal po, kasi mas mabilis po silang makaalis. Kagaya ni Kenneth, ganun yung ginawa niya, kaya mabilis din siyang nakaalis. But well, anyway, balik po tayo sa topic na medical na sinasabi ko. Pwede naman po yun, possible na po yun, pero huwag nyo pong i-delay ng napakatagal. Kasi pero much better na makapag-comply po kayo, na makapag-medical kayo dun sa in-advise ni DMW. May tendency kasi pag nailagay nila yung pangalan nyo sa roster, and then na-select ka, di ba? Na-select ka. Pag na-select ka kasi, meaning magpa-process na. Ipa-process na lahat ng application mo, mga form mo, mga documents mo, lahat ng yon. And then kapag chinek ni DMW na hindi pa pala okay yung medical mo, kukuha sila ng ibang slot, di ba? Kumbaga sa kung hindi ka pa ready, kung nagmamadali yung employer na makakuha ng tao, and then na-select ka niya, but then all of a sudden hindi ka ready, hindi mo pa nakita yung, o hindi ka pa nakapag-medical, kailangan kasi dyan
maging fit to work ka, may pass mo yung result ng medical mo sa DMW, and then ipaprocess ka nila. Mas mapapadali yung pag-alis mo. Maiwasan natin yung delay. Kaya yun ang purpose nun. Ang medical kasi may expiration date yan. Nalimutan ko na lang eh. Paki-comment na lang sa nakakaalam kung ilang months yung expiration ng medical. Kasi kapag lumagpas yung na-expired yung medical mo, sa madaling salita, and then wala ka pang employer, and then bigla kang na-select, yun ang tinatawag na remedical. Magre-remedical ka nun. So, lahat kami dumaan sa pangalawang medical. Nung nakapasa kami, medical kagad. And then expired yun, nung nagkaroon kami ng employer, medical kagad. So, may remedical second take na medical. Pero may mga kababayan tayo nakakalis sa first medical lang kasi mas nauna silang maselect. So, yun po yung gusto ko pong sabihin po sa inyo. So, shoutout kay Sir, buti na comment niya to. Pwede naman pero wag niyang gawing delay masyado. Siguro matagal na siguro yung 1 week. Kailangan makagawa ka ng paraan, magpagaling ka kung may nararamdaman ka para hindi ka maiwan sa mga kabatch mo na baka mailalagay din na sila sa roster para sa pagpili ng mga employer dito. Baka mali mo, swertin mo, ma-select ka. So, yun po ang ibig ko sabihin. So, yan guys, tuloy-tuloy na. So, talaga namang naging maganda ang pagdating o pagsalubong ninyo sa bagong taon, 2025. Malay natin yung iba sa inyo dito na kayo magpapasko. So, for today's video guys, ang haba ng intro ko. Ito lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Kailangan ihanda nyo na yung sarili natin. Yung mental natin, yung mental illness ba? Yung ba yung proper na words para sa sarili natin? Kasi napakahirap kalaban dito, hindi ng mga kasama natin sa trabaho, hindi lang yun ng mga Koreano. Yung mental natin, yung mental strength natin. Kasi pag nandito ka kasi, kailangan masanay kang masasanay ka ng mabuhay na mag-isa. Ibang-iba yung mundong ginalawan natin. Ngayon nandiyan pa lang kayo sa Pilipinas. Alam ko kasi, kahit na alam nyo yung mundong pupuntahan nyo, pero still hindi pa nagsisink in sa utak at katawan ninyo yung pwede ninyong maabutan dito dahil wala pa kayo rito. Maiintindihan nyo lamang yung sinasabi ko pag nandito na kayo. Yung gigising ka ng maaga, mag-isa. Dati katabi mo yung mga anak mo, yung asawa mo, o kaya naman magulang mo. Paglabas mo ng kwarto, sila una mo makikita. Kakain kang mag-isa, di ba? Magluluto kang mag-isa, ikaw maglalaba mag-isa. Lahat puro sa'yo. Walang tutulong sa'yo. May problema ka rito, wala kang matatakbuhan. May kapos na budget ka. Siyempre, kahit naman may kaibigan ka, minsan hindi mo sila madaling mapuntahan gawa ng may mga malalayong lugar, di ba? Kung may gusto kang i-open up na nararamdaman mo, malayo. As in talagang independent yung magiging buhay mo rito. Kumbaga nga, sabi ko nga, di ba? Parang nabuhay ka ng isang beses. Yung malayo sa pamilya, yung hindi mo lang yung maaasahan mo talaga. Wala ka talagang kahit sino tutulong pupunta sa'yo upang sagipin ka sa oras ng pangangailangan mo ng tulong talaga. Kaya napaka-importante niya ng mental illness natin. Kailangan well prepared ka, tsaka handa ka. Dahil yan yung pinakamahirap na kalaban pagdating nyo po rito. Hindi lang dito sa South Korea. Pero particular na po dito kasi ang South Korea, kung mapapansin nyo, literal na puro factory po rito. Lalo na kung maa-assign tayo sa malalayong lugar sa province kagaya ko, malayo tayo sa city, malayo tayo sa Seoul. May mga tendency yung kaibigan natin, malalayo sila sa atin. Kaya mamumuhay ka rito na napakalayo. Nang feeling mo talaga mag-isa ka. Kahit may yung sinasabi ng iba, totoo yun, nasa Korea ang pera, pero nasa Pilipinas ang tunay na kaligayahan. Kasi dito mo marirealize na hindi sapat ang pera upang lumigaya ang isang tao. May pera ka nga, nag-iisa ka, di ba? May pera ka nga, hindi mo naman kasama ang pamilya mo. May pera ka nga, malayo ka sa kanila sa tuwing may mga maalagang kaarawan tulad ng Pasko, lalo na magpapasko, bagong taon, birthday, graduation ng anak. Pwede kang magbakasyon, pero sa katulad ninyo na baguhan pa lang, I'm sure, marami kayong nakautang dyan sa Pilipinas bago kayo nakaalis. Siyempre, kailangan muna ninyong bayaran yon, di ba? Instead na mag-isip kayo na magbakasyon kaagad, kahit may utang kayo, uuwi ka, parang mas mahihirapan kayo nun. So, kaya ako sinasabi to guys dahil konting-konting hakbang na lang makakarating na kayo dito sa South Korea. Hindi rin biro ang pagdadaanan nyo rito. Kahit paulit-ulit man yung sinasabi ko, alam ko may mga kababayan tayong paulit-ulit din na itinatanong sa sarili nila kung kakayanin kaya nila. So, andito yung videos ko para gabayan ko kayo, para i-share ko yung mga bagay dito ka talaga magiging tough.
yung toughness mo, yung pagiging ano mo, grit ba ang tawag doon? Yung kagutuman mong umasenso, dito mo rin mararanasan yon. Kasi dito, sa sahod ka sa isang buwan, higit 85 pataas. Kaya mo nga sumahod dito ng 150k kung malakas yung company mo. So, bago mo maabot yung mga bagay na yon, syempre, dadang ka sa point. Sigurado yon, automatic yon. Dadang at dadang ka, dadating yung time na marirealize mo sa sarili mo na parang nakakaramdam ka ng kalungkutan. Diyan napapasok yung homesick, lalo na sa mga first timer, lalo na yung malalayong kaibigan, nasanay ka dyan na punong-puno ng kaibigan, marami, ibig ko sabihin, lahat ng oras napupuntahan mo sila, pero dito malayo. Isa yan sa kailangan mong ma-overcome, matutunan, makapag-adjust kung gusto mong maabot yung mga pangarap mo. Dahil marami akong nakikita rito, yung mga naabutan nila rito na matatagal na, nang dumating yung mga bago, imbis na yung bago yung nag-adjust, ang nag-adjust yung mga luma na matatagal na. So dapat mali. Dapat yung bago yung mag-adjust, hindi yung mga dating naabutan nyo dyan sila ang mag-a-adjust sa inyo. Alam nyo yun? Kaya pumapasok dyan yung homesick, pumapasok yung misunderstanding, ng may bangayan, may hindi pagkakasunduan. Kaya sabi nila, tayo-tayo lang daw, Pilipino-Pilipino ang magiging kaaway mo pagdating mo sa abroad, diba? At gawa ng ganyan na yung adjustment na napakahirap na kailangan natin ma-overcome yon. Sa buhay kasi hindi lang naman puro nagtatrabaho ka, kikita ka ng pera, hindi. Habang nagtatrabaho ka rito, nagmamatured ka. Habang nagmamatured ka rito, dito mo matutunan yung mga bagay na hindi mo nagawang matutunan sa Pilipinas. Dito mo matututunan yun. Di ba? Kasi naniniwala ako, minsan sa buhay natin kailangan natin dumanas ng hirap. Kasi pag hindi tayo naghirap, hindi tayo matututo. Kapag hindi ka natuto, hindi ka magbabago. Story repeat itself lang kung ano yung buhay mo na nasa Pilipinas ka. So sana guys, pagdating nyo rito, huwag nyo sanang kalimutan kung ano yung pinangako nyo sa sarili nyo nung nasa Pilipinas pa kayo. Lagi nyong isipin na swerte nyo, mapalad kayo dahil sa libu-libong gustong makapunta dito sa South Korea, kayo nagkaroon ng oportunidad, i-grab nyo na yun. May mga taong nagpunta rito, hindi natin masisisi, hindi rin natin kayang hawakan kung ano yung gustong gawin nila sa buhay nila. May mga taong nandito na pero mas pinipili nilang umuwi sa Pilipinas. Mas pinipili nila yung buhay nila na meron sila doon. Kaya nga sabi nila, di ba, ang mga taong ganun mag-isip, magiging madali sa kanila. Hindi sila mahihirapan, wala silang magiging problema, at hindi sila ma-stress, at hindi nila mararanasan yung maghirap talaga. Pero, temporary lang yun. Pagdating ng araw, pag nagkaedad sila, pag napaglipasan na sila ng panahon, di ba, unaan na sila ng iba na mga kabatch nila, doon nila marirealize yung hirap. Yung mga taong dumaan ng hirap, pagdating ng araw, aasenso yan dahil may pangarap sila, may plano, mas pinili nilang maghirap. At to pa rin yung mga pangarap nila dito sa South Korea, doon lamang nila matutupad yun, makakamit yun, kahit ganyan kahirap yung trabaho tulad ko. Kaya lagi nyong isipin guys, mas piliin natin yung hirap dahil sa hirap din natin makukuha ang sarap at tamis ng buhay na pinapangarap natin ibigay sa pamilya natin. Hindi ba? Ganun lang talaga yan. Kailangan mo muna maghirap bago maging masarap yung buhay mo. Gets nyo yung ibig ko sabihin? Kaya guys, kayo na aspirant, kung nagugustuhan yung mga videos ko, sana ma-like po ninyo at i-share nyo na rin, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. Panoorin nyo yung naging journey ko rito, marami kayong matututunan. Hindi man ako ganun kagaling, hindi naman tayo professional, disclaimer lang. I-share ko po sa inyo kung ano yung naging karanasan ko rito, dahil hindi kasi sasapat yung galing mo, hindi kasi sasapat yung tawag dito, karunungan mo sa Hangul, hindi sasapat yung gumraduate ka ng 4 years o degree holder ka pa upang umasenso ka sa buhay. Ang tunay na formula para sa akin o pinaka main recipe ng pag-asenso natin sa buhay is yung harapin natin yung araw-araw ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Kasi pag nalampasan mo yan balang araw, uuwi ka ng Pilipinas, nakabili ka ng bahay, sasakyan, yung motor na gusto mo na NMAX, Aerox o kaya RFID na rider, at bigla kang tatayo sa harap ng bahay nyo na napundar mo. Tapos titignan mo yung mga napundar mo, magiging proud ka sa sarili mo at sasabihin mo balang araw na kaya ko. Yun ang tunay na tagumpay.
hindi yung material na bagay na bahay na luluma yan. Kotse, napag-iiwanan yan. Maraming yearly lumalabas na model. Ganon din ang motor. At lupa, ang pera, mamamatay ka, hindi mo madadala yan sa hukay. Ang madadala mo, yung karanasan mo na pinagdaanan sa buhay na hindi kayang gawin ng iba pero ikaw nagawa mo. Yan ang lagi mong tatandaan sa sarili mo. Tandaan mo yan. Yan ang tunay na tagumpay. Yun ang tinatawag na fruit of your labor. So, yun lang guys. So, sana kahit papano nabigyan ko kayo ng motivation dahil kailangan na kailangan natin yan higit sa mga napapanood natin o anuman, higit pa sa pera. Yung tunay na tao na talagang ramdam nyo talaga kung ano yung pinagdaanan ko. Nanggaling talaga ako sa walang-wala. Sa mga nagtatanong kung ano na ba yung naging pagbabago ng buhay ko, mag-playback kayo sa mga videos ko. May in-upload ako doon kung ano yung napundar ko. May house tour din ako. Nakabili din tayo ng 4 wheels na SUV. Sa mga dati ko ng viewers, alam nila yan. So hindi ko po kasi ugaling ipagmayabang kada videos ko, pero may nagtanong lang talaga. So kayo na po ang bahalang manuhod at humusga kung bakit ganito ako nagsasalita. Kasi alam ko, kagaya nyo rin ako. 'Di ba? Kahit konti lang kayo, kahit isa lang ang nanonood, ang importante, nagkakaroon ng impact yung mga ibinabahagi ko na words of encouragement sa inyo, motivation sa inyo. At the same time, okay na rin ako, 'di ba? Hindi naman ganun tayo kalaking YouTuber, pero pag may oras, ibinabahagi ko po sa inyo. So, magsha-shoutout muna ako po. Magsha-shoutout muna tayo, guys. Bulol na naman. So, shoutout po. Late man po, pero sana umabot pa rin po sa inyo yung shoutout ni Kabulol. So, shoutout po kay Jeff Camo, pa-shoutout Kabulol, skill test na Colods at August 24. Sobrang tagal na nito. Shoutout sa iyo ha. At kaya funny user Botnot Pro, pa-shoutout sa akin Kuya Marvin C. Hanggang ngayon excited pa din ako sa process papuntang Korea kahit alam ko na mahirap ang dadanasin. So shoutout sa iyo, tama yan. Be positive lang lagi. At kaya Kuya Jun Vlog, shoutout Sir Kabulol, shoutout sa iyo. At kay Minecraft, pa-voice out idol here, nag-enroll na ako book 2 at malapit na matapos book 1. Preparation ko for January exam idol. Maraming salamat sa inspiration videos mo at marami kang na-inspired na mag-Korea. God bless po. Dipolog City po ako, Mindanao. Sa mga kababayan natin dyan sa na taga Dipolog City sa Mindanao, shoutout po sa inyo at magandang umaga po at magandang araw po sa inyong lahat. So salamat sa again Minecraft, shoutout sa iyo. Syempre shoutout din po kay JB Paul. Sabi niya, Cubs, pa-shoutout po ulit. Tuwing nagpapa-shoutout ako sa iyo, pumapasa ako skill test ko August 24. Sobrang late nito, pero alam ko panonoorin mo pa rin to. Pasensya ka na, medyo ngayon lang tayo nakapag-shoutout talaga. At alam ko, naging maganda yung outcome ng ano nito pag skill test, pumasa siya. So sabi niya, magandang pantanggal ng kaba, umiwas na ako sa kape nga Interview Q&A lang talaga ako tumagilid, sana pumasa din po. So nakapasa na po to. So, again, JB Paul, shoutout sa iyo. At ito, nag-reply siya, sabi na, kakacheck ko lang, Cubs, pasado. Salamat po. Sana ma-meet kita, sinuwerte at makapagtrabaho dyan makapagtrabaho dyan, sabi niya. So, ito po yung updated niya. So, napasama na siya at nakapasa ng tuluyan sa skill test. Shoutout sa iyo, congratulations po. At the same time po. At kaya Jeffrey Ribas, sabi niya, nakakabalod sa skill test. Andun lahat yung tiyaga mo sa paghantay ng mahabang pila mula umaga hanggang sa oras ng skill test. Halos gutom na bago pa man makapag-skill test, pero nasagot naman yung mga tanong sa interview. Yun nga lang, medyo pumalpak sa hanging rings. Nalaglagan po ako, Lord, pero sa awa ng Diyos natapos pa din naman before yung time. Sa bolts and nuts naman, kulang yung mga flat washer. Mas madami yung spring washer, kaya ginawa ko flat yung spring. Di po ako sure kung tama yun dahil nga sa kulang yung washer. Waiting na lang ng result, Lord. Pa-shoutout pala uli sa'yo. Sa video mo, ingat. God bless. So, shoutout sa'yo. So, paintayin mo lang yung final list at update mo ko kung ano nangyari ha. Jeffrey Ribas, shoutout sa iyo. At kay Larry Jose, mapagpalang araw, Idol Kabulol. Waiting na po ako sa final result of list passers Kabulol. Sana mapasama ako sa awa ng Panginoon. Pa-shoutout pala Kabulol, solid viewer po. Ingat po tayo palagi, Kabulol. God bless po. God bless din sa iyo, Larry Jose. So, I hoping na magandang magiging outcome ng skill test mo. So, balitaan mo ako kung ano na nangyari sa status ng skill test mo. At saka kay Jeffrey Herrera, pa-shoutout Kabulol, waiting sa part 2 ng gala nyo ni Boss Guapoge. Oo, hindi ko pa nga na-upload, gawa na busy tayo minsan. Shoutout ulit sa iyo ha.
Jeffrey Herrera at kaya Christy Ras. Good day sir, pwede mo ba i-share ang mga napundar mo na ari-arians as of September 2024? Yun nga po, so magbalik tanaw na lang po kayo sa mga videos ko. So nandun po yun, mayroon po tayo. Shoutout again po sa kababayan natin na si Kirti Rush. Tsaka kaya Fiven Padernal. Magandang gabi sir Kablol, isa po ako sa pinalad pumasa sa second round. Pa-shoutout sa pangalawang pagkakataon, always nag-aabang sa mga videos niyo po. God bless po, ingat palagi dyan. Salamat ulit sir Kablol. Wow, salamat sa iyo at shoutout na rin kay Fiven Padernal. So sana umabot sa iyo yung shoutout ko bro. At congratulations sa iyo at sana ma-meet din ko kayo dito soon. Just PM nyo lang po ako. Kung nandito na kayo, baka magawa natin ng paraan makapag-meet tayo bago man lang tayo umuwi ng Pilipinas. So I think that's it guys. Na-shoutout ko na yung mga gustong magpa-shoutout. Pasensya na, nade-delay lang. So sa mga nangangarap, basta lagi niyong tatandahan. Ano man ang mangyari, dumadaan man kayo ng samot-saring struggle sa buhay, laging nandyan yan. Basta lagi niyong tatandaan, when the time is right, God will make happen. Gagawin at gagawin niya yun. Kung para sa iyo, para sa inyo. Trust the process. Huwag kayong magmadali. Kasi kakamadali natin, minsan ganun din tayo kadaling bumagsak. So lagi nyo lang tatandaan yun. Sipag, tiyaga, at habahan nyo yung pasensya nyo pagdating nyo rito. Talagang magkakasubukan ng pasensya rito. Dito kayo magmamatured, lagi nyo pong iisipin yan. Ang maturity, hindi yan binabase sa edad. Binabase yan sa karanasan o experience ng isang tao. Kaya kahit anong edad mo, bata ka man, mas magandang sabihin nila na sa edad mong yan, matured ka na mag-isip. Lagi yung isipin yung kinabukasan natin. Mga problema, stress, rejection, struggle sa buhay, depression, normal lang yan, part ng pagkatao natin yan. Wala namang sino man taong nabubuhay dito na walang problema, kahit mga milyonaryo, di ba? May mga problema. Basta ang isipin natin, ninyo, napakaswerte ninyo kung makapunta na kayo rito kasi pwede nyo maumpisan yung pangarap nyo. Yung pangarap nyo dati na makarating dito, na ngayon makakarating na kayo rito, isipin nyo lang din ulit na yung kinatatayuan nyo, kung nasan man kayo, pag nandito na kayo o nasan man kayo ngayon, pinapangarap pa lang ng iba. Di ba? Kaya hindi lahat nabibigyan ng opportunity, i-grab nyo na yan. And then pagdating nyo dito, work hard and work smart. Pero wag nyo kalimutan, mag-enjoy, magpahinga. Wag puro overtime, wag puro trabaho. Pwedeng tumanggi kung pagod na pagod na. Mas importante yung katawan natin kasi puhunan yung katawan natin dito. Pag nagkasakit ka, mas wala kang kikitayang pera. Lagi yung tatandahan yun. Pag malusog ka, malakas ang katawan mo, kaya mo magtrabaho, mas madami kang pwedeng kitain na pera. Dahil malakas ang pangangatawan mo, mas marami kang kayang gawin. Gets nyo? So paano guys? Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod ko gagawin video. Dito ko natatapusin ang aking kwento. Salamat sa maikling oras na pagsama nyo sa video to. So, inyo sa'yo guys. See you again in my next video.